Yun, isang magandang araw po sa inyo lahat mga paps, no? Welcome back sa ating channel. And for today's video, isang DVD po yung gagawin natin. Panaton yung brand niya. Ayan yung model, oh. And, so bali yung problema, there's no power po siya. So ito yung problema, saksak natin. Ayan, papower on natin tong kanyang switch. Ayan, napapansin nyo, yung normal kasi nito, iilaw yung kanyang tray para CD, tapos makakaroon ng display dito sa kanyang panel or digital panel dito sa may front natin. So ngayon wala po siyang ilaw, wala po siyang display. Ayan. So ito yung gagawin natin ng paraan. Subukan natin ayusin, no? So buksan muna natin. So ito, bali nabuksan na po natin siya. Then kinuha natin yung kanyang power supply. Bali tinroubleshoot na po natin to para mabilis yung ating video, no? So yung nakita kong problema niya ay hindi po sa kanyang regulator ito, yung kanyang Viper. Bali, kinalawan kasi yung kanyang board. So nilinisan po natin yan, chinek natin yung linya. So wala namang putol, no? Yan. And then na-check po tayo. Secondary muna tayo. Check natin yung kanyang plus 12 minus at saka 5 volts. Wala po siyang wala po lumalabas dito sa may secondary natin. So chinek din natin yung kanyang mga secondary parts. So, normal naman yung lahat. Then dito sa kanyang filter din, dito sa may main filter ng primary natin, chinek natin yung kanyang filter. May pumapasok naman na voltahe, no? At pumapasok dito sa may regulator natin na Viper. Ito, nawala na yung, hindi na makita yung number kasi nilagyan natin ng lubricants, no? Para hindi nakakalat yung kanyang kalawang. So chinek natin, normal po yung kanyang Viper, hindi naman po siya shorted, no? Okay yung fuse. So napaisip ako na i-troubleshoot yung kanyang primary side. So troubleshoot po natin yung kanyang primary side. Yung mga parts dito, yung resistor na dyan, mga diode, capacitor. So okay naman, pero yung may isa akong nakitang problema doon sa kanyang resistor. So ito po siya. Ito yung original na resistor natin na nakalagay dito. Ayan, so anong number ng dito? Resistor natin yung R4 ito. R4. So yung R4 natin, yung value diyan is tawag dito 2 meg. 2 meg yung 2.2 meg, no? Yung value. So yung hanap tayo ng ganito. So wala tayong mahanap. Bali yung pinalit natin is ito yung pang troubleshoot natin. 8.2 meg yung ginamit natin pang troubleshoot. Bali gumana po siya. So ibig sabihin yan, ito talaga yung problema kasi kung i-test mo to, wala talagang reading, open po siya, no? So check natin dito. Hindi pa kasi dumating yung in-order natin sa sa online. So gumamit natin siguro ng ibang tester, no? Wait. So ito, continue po tayo, no? Niready na po natin yung nililisan natin muna yung ating analog tester kasi analog tester yung gagamitin natin. Kasi hindi makapagbigay ng maayos na value or reading yung hiniram natin na digital tester, no? Hindi po tumugma dito sa ating value ng ating resistor na iti-test. So ito ngayon, tingnan natin yung pagkakaiba. So ito yung hirap So ito yung sira niya. So galing niya dito sa may R4. So meron tayong pinalit na kasing laki. Tapos ito yung same value din na pinalit natin, 8.2 mega ohms and 8.2 meg na resistor. Ayan. So ito yung pang testing natin. Tapos ito naman yung ipapalit na natin, no? So tingnan natin yung value nito. Ito, tingnan nyo, wala pong reading yan. Dapat meron tayong kunting reading na masukat nito kasi yung value nito is 2.2 meg. Ayan. So ngayon, wala po siyang reading. Wala pong kahit katiting na reading na nakuha natin sa may tester natin, no? So short natin yung tester natin para sigurado. Ayun, no? So ito namang isa, check natin tong isa na to. So ito yung 8.2. So naka-test tayo dyan. So 8.2, yun o, pansin nyo, meron po siyang reading na nasukat. Ayan. Kasi hanggang 10
times 10k lang yung tester natin. Kung meron tong times 100k, tataas na yan yung reading dyan, pero wala. So yun lang, okay po yan, normal po yan, no? Ayan, so ulitin ko. Ayun, no? Meron siya kunting reading, no? So ito talaga, wala talaga itong reading kahit konti. Ayan, no? Ayan, 0. So nag-open po yung 2.2 meg dito sa may primary supply natin. So pinalitan natin ng 8.2 meg kasi wala po tayong mahanap na ganitong value. So pero okay lang yan, normal po yan, no? Wala po yung problema. So ikakabit ko lang para malaman natin kung gagana na ba yung unit natin at may lalabas na bang supply sa may secondary, no? So ito, meron tayong may mabilis naman na paraan sa pag-repair nito. Nasa online meron tong binebenta na sa mga 100 plus or 200 plus, pati na shipping. So sa ganitong paraan, kung alam mo to kung paano pa ito i-troubleshoot yung power supply primary section ng ganitong unit, is makakasave ka talaga ng pera. Kasi yung dapat na i-order mo ng buong board, hindi mo na magagastos yun kasi na-repair mo pa yung power supply nito. Ayan, so ikakabit ko lang at makita natin na, para makita natin gagana na ba yung unit natin. So ayan, nakabit na po natin yung power supply board natin, no? So tandaan nyo, ito yung resistor na pinalit natin, no? Instead of 2.2, ginamitan natin siya ng 8.2 meg. Tapos siya sa may R4. Ayan. So ito, yan lang yung naging sira. Ito lang yung naging sira, oh. Ito, yung resistor na to, kaya hindi siya umandar. So ito lang yung problema. Pero kung kapalitan mo ng buong power supply board, masasayang yung yung pera at pati yung board na pinalitan mo na pwede pa sanang i-repair. So kung alam mo to, makakasave ka. Ayan, so saksak ko lang, saksak natin, then power on natin yung switch. Ayun, oh, gumana na po yung unit natin. Umilaw na yung tray, tapos naka-display na po yung digital panel natin sa may front. Ayan, nag-notice po siya kasi wala po tayong CD na nilagay. Bali yung problema niya is siya, dead set, walang power. So ngayon nagka-power na siya. Then i-test na lang natin to doon sa sa bahay ng may-ari, no? Kasi wala namang problema sa yung reading nito. Kasi kung makakita mo yung startup niya, ayan, tingnan nyo. Wait, ayun, no? Normal po yung ikot ng motor. Tapos kita natin dito, naiilaw po yung kanyang lens. So power on natin ulit. Ayun, umilaw po yung kanyang lens. Tapos normal yung ikot ng motor. Dalawang beses po yan ikot yung motor natin. Pag normal yung motor, then yung ikot niya may pre-wheel po siya, hindi po siya parang mabagal yung kanyang ikot, no? Ayan. So kuklose lang muna to, then hanggang dito lang pala yung video natin, no? Maraming salamat sa mga natsagang nanood. May God be with us always, and this is your Service Day Technician. See you in our next video. Bye bye.